Before we start, this video is sponsored by no one. Wala naman kasi akong sponsor. Kumsta? I'm your listener for Joseph and welcome to Lucien Worthy Recap Weekly Edition number 139. We have talked over since last week, so skip the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang sama, diba? And let's get on with the video. BBM sinampal ng 3 impeachment complaints. Anong mangyayari kapag naging pabaya? Masyadong mapagtiwala sa mga alalay na ginagamit ka lang. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. So 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. O kaya naman, ikaw mismong nangurakot at mastermind ng lahat para magpayaman. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. With a dubious preemptive impeachment complaint para mabakunahan at mapigilan ang mga impeachment attempts for 1 whole year. At ang nag-file po nito, Attorney Andre De Jesus, for the record, was he ever the lawyer of First Lady Lisa? Supposed to be it's a disbarment case against Attorney Glenn Chong. Yeah, there is this misconception, Pinky. Attorney Andre De Jesus has never been a counsel of First Lady Lisa Marcos. As a matter of fact, Pinky, si First Lady, hindi po ito balat sibuyas. Hindi po ito nagsasampa ng kaso. Kahit ano pong bash ang gawin nyo sa kanya, kahit anong negatibo, kahit fake news ang ibigay nyo sa kanya, hindi po yan nagsasampa ng kaso. They specifically, expressly, categorically, and absolutely denied that this is motivated just for the purpose of triggering a ban. But these are valid, legitimate grounds that have been raised on so many occasions. Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito
ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Binakunahan na I mean sinampal na ng impeachment complaint itong ating butihing presidente nang sampahan siya ng isang nagngangalang attorney Andre De Jesus na inendorso ng isang contractor representative Jet Nisay or is it Jeff? My name is Jeff. Ng Pusong Pinoy Party List. I'm attorney Andre R. De Jesus. I'm the complainant in this verified impeachment complaint that I had just filed with the House Secretary General against our sitting president, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. There are 6 grounds comprising the complaint itself. But to sum it up, based on the grounds provided by the Constitution, it's culpable violation of the Constitution, graft and corruption, as well as betrayal of public trust. So we are putting to question and holding the president accountable. Pero bakit parang hindi kumbinsido ang mga DDS at anyone else na hindi loyalista? Actually, even sa mga loyalista, parang hindi naman sila ganoon ka takot sa ganitong impeachment complaint. Bakit parang ayaw nila ng mga inihaing impeachment complaint laban kay BBM? Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. For me, personally, medyo flimsy itong ground na to eh. Yung mga tungkol sa allegedly enabling yung arrest and then surrender. Alam naman natin na merong warrant of arrest galing sa ICC. Diba? And then yung sa ICI naman, it's just speculation. O hindi ba dapat nagsiselebrate sila dahil matatanggal na yung either walang muwang napabaya o mastermind ng korupsyon? Pero bago muna natin i-discredit ang intention nitong si attorney, tignan muna natin yung mga articles of impeachment na inihain niya. Number 1, ang pagsuko o pag-e-enable daw ni Marcos na i-kidnap si dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Yes, Your Honor. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. Surname is Duterte. First of all, hindi siya katulad ni Maduro na bigla ang kinidnap in the middle of the night. May warrant nga pursuant to our laws. Kahit na I believe na myself na dapat dito muna nilitis si Duterte bago siya papuntahin ng ICC. Pero that's besides the point. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin na gusto niyo proteksyonan yung police, ayaw niyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tas nabanggit niyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Pangalawa, hindi naman sinagot ng Supreme Court yung petition ng mga anak ni Duterte kasi nga nasa ICC na si Duterte at walang bearing ang magiging hatol nito kasi nga hindi naman mapapauwi si Duterte basta-basta lang porket nagkaroon ng Supreme Court decision ruling na nagsasabing, "Hoy, babalikin niyo si Duterte sa Pilipinas." Kasi nga international organization yung ICC. So hindi rin magkakaroon ng extradition treaty kasi hindi naman sila bansa. Number 2, sinasabing unfit to serve daw as presidente itong si BBM dahil nga isa raw siyang drug addict at sumisinghot ng pulburon.
Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik. Well, ako lang naman ang gumawa ng Now, matagal na nating alam yan kasi kahit si Duterte sinasabi noon na, may isa tayong presidential candidate, napakalakas. Pero drug addict. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. There's even a presidential candidate na nag-cocaine, yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niya? No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe sa niya. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. Tapos ngayon, pati yung kapatid, yung manang niyang si Amy Marcos, sinasabing addict din kasama si Liza Araneta Marcos na addict raw silang dalawa. Noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Number 3, hindi niya vinito ang lahat ng program appropriations kasi nga halos more than 50% yata ang natira sa program appropriations sa GAA ng 2026. Tapos sinasabi rin na Marcos engaged in graft and corruption through kickbacks sa mga flood control projects. Dinagdag pa ni Atty. De Jesus na ginawa niya lang rin daw ang ICI para maprotektahan yung mga corrupt na kakampi niya habang nagkukunwaring nagtatrabaho ito without giving it actual powers. Lumabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta.
wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Yung sabi ko kasi, the ICI will look like a washing machine of Malacanang. So sabi niya, not only washing machine, but a punching bag. Yeah. Yung ICI law, kung maipapasa yun, it will provide powers of coercive powers to the Kasi commission. wala silang powers to subpoena, hindi ba? Ngayon, wala yun. Parang iniimbita lang nila eh. So, kung Yeah. wala silang stop, ang maasa sila sa DOJ. So, kung hindi gumalaw yung DOJ, wala silang magagawa. Third, wala silang pondo. Sabi nga, nanghihiram lang ng computer. Pangapat, wala silang immunity. They are prosecuting powerful people. Kung magkamali sila, magkaroon sila ng lapses, so baka bandang uli, sila pa yung mademanda. So dapat talaga may immunity. I don't think that ICI now is truly independent. I would like to correct myself na it's not yet dead, but it's in the ICU. ICI is in the ICU. Ngayon, bakit marami nagsasabi na hindi kabilib-bilib itong si Attorney De Jesus? Actually, simple lang eh. Nung may isang lawyer na nagngangalang Glenn Chong na pinatutsadahan si First Lady Liza Araneta Marcos. Sino ang nagluklok sa inyo sa Malacanang? Hindi ang taong bayan! Si Smartmatic. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka-makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. Oh. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Pinapakita ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Hinainan ni De Jesus ito ng isang disbarment case. So, bakit nga fa-filean yun ng disbarment case unless he's working under the directive of someone close to the First Lady na ayaw mangyari yung ganun? Or, wala lang. Maybe ang rason kung bakit siya nag-file ng disbarment case laban sa lalaki or sa tao na nagpatutsada kay First Lady Liza Araneta Marcos is that because it is, wala lang. It's unbecoming of a lawyer to say that kind of stuff naman talaga. At nakita niya lang raw naman iyon. So, as you could say na, it's probably just him trying to gain some notoriety kasi nga, pinoprotektahan niya yung puri ng First Lady natin with the disbarment case kasi nga, to be honest, totoo naman yung sinabi niya na disbarable. Tama ba yung word na yun? Disbarable. Kung pwede mong madisbar yung tao sa mga ganong remarks. Actually, I'm not sure, pero Well, hindi ko alam yung plano eh. Kasi nga, kung makapag-file this week, yung ibang complainants, tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero, siguro, ang damage lang, magmamadali yung mga complainants para hindi sila hindi maging hindi kagad ma-initiate yung complaint. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Well, ang medyo talagang nahihiwagaan ako, especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeb. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Sir, sorry. Si Kong Pulong Duterte, he also said in a statement yesterday na lutong Macau. Do you also believe that lutong Macau itong impeachment complaint na to? Well, nakakaduda. Kasi sabi ko harmless to pag may nag-file this week. Harmless tong impeachment complaint na ito. Unless na siguro kung may refer kagad to, may isama. Hindi na hintayin yung ibang ifa-file within the week. Kung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga
ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. In fact, I dare anyone, including and especially Congressman Erice, to present evidence that I've somehow interacted with the First Lady, that I know the First Lady, that I've spoken with her, that I've met with her, because if he's able to prove or present evidence to that effect, I'm willing to have my balls cut off. And he will need a hacksaw for that because these are made of steel. Now, ang mangyari kasi ngayon, dahil the Supreme Court struck down the impeachment complaint laban kay Duterte noong July 2025, mas lalong naging stricto ang rules ng impeachment as laid down by the ponente by Justice Leonen. Marami nga nagsasabi na, oy teka, bakit masyadong stricto itong rules mo? Dati naman hindi ganito yun eh. Pero anyway, at dahil hindi ka na pwede magpataw ng impeachment complaint kapag meron na talagang na-initiate na impeachment complaint via sa pagbibigay ng committee or pagbibigay sa mga appropriate committee, which is the Committee on Justice and Truthfulness, within 10 session days, hindi na pwede magkaroon ng impeachment uli for 1 whole year. Kumbaga, kung gusto mo nga ang gawin mo kapag ayaw mong ma-impeach ang iyong kaibigan, mag-impeachment complaint ka agad ng ganito. Unang January 1, 2026, mag-file ka na agad ng impeachment complaint na walang substance. Tapos kapag nalagay na siya sa order of the day, tapos natalakay ng House of Representatives at, predictably, hindi pumasa yung impeachment complaint mo, hindi na pwede ma-impeach yung kaibigan mo for 1 whole year. So, parang ganun ang sinasabing ginagawa ni Attorney De Jesus. Pero hindi lang naman yan ang impeachment complaint na gusto ipataw laban kay BBM dahil nung narinig nila na, oy teka, nagkakaroon na ng impeachment complaint, naghain din ng impeachment complaint ang Makabayan Bloc endorsed by 3 party-list congressmen sa Makabayan Bloc na si Sara Jane Ilago, Antonio Tino, at Rene Co. Those attorneys know what the hell they're doing kasi nga parametric napaka-parametric ng kanilang concoction. So, ang tinatanong ko lang bakit ngayon lang sila naghain ng impeachment na ganon? Di ba? Hindi ba dapat sila na yung nauna? Total, meron naman na silang handang copy. Bakit pangalawa lang ang kanilang pagpunta? Pangalawa lang ang kanilang pag-file? Di ba, nagkakaroon ng legal complication kapag more than 2 ang nagiging impeachment complaint laban sa isang opisyal. So, ano bang ginagawa nila doon? Ba't hindi na lang sila ang nauna? Total, sila naman yung may pinakamalakas na kaso out of the 3 impeachment complaints na ipapasa laban sa kanila. Para, katulad ng sa nakaraan, ginagawa naman yan, may more than 1 impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Nandito po tayo, binibigay natin, according to the rules, sa Office of the Section, kay Deputy Secretary, Executive Director Marmoy Salonga, attorney. Ang complaint alinsunod sa rules ng House. I have no authority to. Ayaw tanggapin. Okay. Kaya sa Iwan na lang po natin sa opisina. Okay. At sumunod tayo sa rules ng House. Sa mga hakbang. So malinaw po yun. Okay. Ito po Ito po. Ayun na po. Pwede po bang i-receive? Di ba? Kahit ordinaryong kartero, i-receive nyo, di ba? Oh. Pwede po bang i-receive nyo? Kaya na namin kung bumalik sa Lunes Then, hindi na kami Iwan na lang. Diretso na tayo. Let's go. The very same day kasi, yung mga what I think or what I envision are pro-Duterte groups kasi nga nandun si Israelito Torion, nandun si Chavit Singson, si Defensor Santiago, naghain din sila ng impeachment complaint. Kaso nga lang, walang kasamang congressman. Nasa si Barsaga. Actually, naka-dismiss siya. Nasaan yung mga Duterte? Si Omar, si Pulong, at kung sino pa yung isa, hindi ko na alam. Basta puro sila Duterte. 3 Duterte yun.
Tatlong Duterte yun sa House of Representatives pero walang nangyari. Walang nagsalita, walang nag-endorse ng impeachment laban kay Marcos. Parehas silang hindi pinagbigyan dahil wala nga raw yung Secretary General ng House of Representatives kasi nasa labas ng bansa at hindi nila matatanggap ang impeachment complaint. Sasabihin nila, wala kaming authority para tanggapin tong impeachment complaint na ito kasi nga hindi naman kami si Secretary General. Ang sinasabi naman nila Tino, this is the office of the House Secretary General, which means they have technically received it. Now, of course, parang ang weird na hindi nila tatanggapin yung impeachment complaints porket wala yung isang tao, porket wala yung House Secretary General. So, coincidences? I think not. Parang halata naman kasi na yung unang complaint lang ang mapapakinggan ng House and yun yung gusto nilang i-ensure. Kaya siguro umalis si House Secretary General papunta sa ibang bansa is para magamit yung excuse na hindi pwedeng tumanggap ng ibang impeachment complaint ang OSG kasi nga hindi naman sila si Secretary General. So aabot siguro ng 10 session days yan. Tapos kung kailan kailangan itong ma-refer to the Committee on Justice on that 10 session day limit. Pero let's be clear here for just 1 second. Lahat ng mga may hina raw na complaint laban kay Marcos, yung mga lutong Macau raw, ay galing din sa mga bibig ng kampo ni Duterte. Yun yung mga pinagsasabi nila. Sila yung nagpapakalat ng mga ganoong may hina, as they say. Mga may hina na complaint laban kay Marcos na nagpupulburan daw si Marcos. Sila rin yung todo go ng go kay Zaldico. Ngayong kinakalaban niya si Marcos to the point na gagawin pa nilang witness sa impeachment at kung ano-ano pa. This is all DDS talking point. Kumbaga, ginagamit ni Marcos yung mga talking point na unhinged tulad ng pagpupulburon niya raw na wala pa tayong credible na ebidensya, lalo na yung sa paglilink kay Marcos maliban kay Zaldico at kung ano-ano pa. This is all DDS talking point. Kaya kahit nasabihin yung lutong Macau ito, at least nakikita ng mga DDS na yung pulburon, chuchu, yung kanilang pag-connect kay Marcos, kay Romualdez, kay Zaldico at sa lahat ng flood control scandal ay isa lamang palamuti at walang totoong dahilan or at the very least that we know of. Wala pang ganoong ka-credible na ebidensya. Kumbaga, wala pang tangential, wala pa tayong nahawakang ebidensya that proves na first off, si Marcos nagko-cocaine. Sinasabi lang yan. Hearsay at most. Kahit nasabihin natin na si Amy Marcos ang nagsabi, wala pa rin tayo magagawa kasi kasi hindi naman pwedeng sabihin lang iyon. Kasi alam natin na may interest si Marcos sa pagsasabi na nagpupulburon yung kanyang kapatid. Ang pangit lang talaga masya-shutdown yung ganong allegations. Pero that won't matter to anyone else who already made their mind up the moment their leaders tell them what to think. Kasi halata naman na yung unang complaint lang ang mapapakinggan ng House of Representatives. Kaya nga hindi tinanggap yung dalawa sa OSG. Kasi nga wala raw si SG. Kasi nga siguro umalis siya matapos niyang tanggapin yung unang complaint para sabihin na hindi namin to pwedeng kunin, hindi namin pwedeng tanggapin itong impeachment complaint na ito. Kasi nga, hindi naman kami si SG. OSG staff lang kami. Kaya abutin ng 10 session days ng Kongreso, pagtapos nun, wala na. Dahil mahina yung impeachment complaint laban kay Marcos, it will fall short and mababakunahan si Marcos for 1 more year na walang impeachment proceedings na magaganap. Bong Revilla, sumuko kay Remulla. 30 taon sa politika.
hindi mabilang na kontrobersya. Udots na ayaw kumawala. Nandito na si Bong Revilla! Tapos, dahil gumana raw last time, inulit pa. Nandito na si Bong Revilla! Pero ngayon, anong nangyari? Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Sumuko na si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame kasama ang kanyang mga kamag-anak nang lumabas ang arrest warrant laban sa kanyang parte over the billion-peso flood control scandal na yumanig sa buong Pilipinas. Pero, we're not at all surprised kasi they are the usual suspects. Kinasuhan kasi si Revilla along with the BGC boys Bryce Hernandez at JP Mendoza among others ng Ombudsman over na 93 million pesos na ghost flood control sa Pandi, Bulacan. Ano nga ba yung sinampang kaso laban kay Revilla? Malversation of public funds at graft sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento without recommendations for bail. Ibig sabihin, kahit na magbayad sila ng kung ano-ano, kung magkano man, hindi sila makakalabas sa kulungan. At ang maganda pa dito, nasa Payatas, Quezon City Jail siya. So, walang special treatment tayong makikita. Kahit na magbayad siya ng 90,000 pesos para sa graft case niya, wala pa ring takas sa malversation. Following an exhaustive investigation in collaboration with the Department of Justice involving the examination of voluminous documents, conducting field verification, and assessment of sworn statements from community witnesses, the Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 92.8 million peso ghost infrastructure project in Pandi, Bulacan. The project was awarded on March 28, 2025. Accordingly, we informed the public that criminal informations have been filed before the Sandigan Bayan against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and Senator Ramon Bong Bautista Revilla Jr. The informations allege that the respondents conspired to facilitate the release of approximately 76 million pesos for the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. A project which, based on official inspection and witness accounts, was never implemented. At least sinunod ng kanyang fellow Caviteño Boying Remulla yung sinabi niya nung ilang buwan na ang nakakalipas na hindi plunder ang gagamitin kasi nga mas mahirap yon patunayan at overrated na siya. Yun ang dahilan kung bakit nakalaya yung iilan dyan, kung bakit sila nakakapag-post ng bail, kung bakit sila nakakalaya, nakakatakbo ulit, kung bakit lagapak yung mga dati nilang kaso. Kasi nga, plunder agad, hindi malversation of public funds, which is far easier to actually prove in court. Plunder is overrated. Through all these years, I think there's only been one conviction for plunder. That's why we are looking at other crimes that are easier to prove. Because plunder nga is overrated. It is it's full of holes already. All the jurisprudence about plunder has just explained that it's very hard to pass the test.
na isinuko niya rin sa kanyang kapwa dinastiya, kapwa Caviteñong kapatid ni Ombudsman Boying Remulla na si DILG Secretary John Vic Remulla ang 21 na baril as he settles down sa Quezon City Payatas Jail. Wala raw special treatment as a person deprived of liberty itong si Revilla. Ito na ba yung sinasabi nilang pag-uumpisa ng paghuli sa mga big fish kuno? O baka mamaya mahinang kaso sa kaibigan mo para kunyari, ginagawa mo pa rin yung trabaho mo kahit na gusto mo rin namang makalaya itong kabaro mo at kaparehas mo na dinastiya sa Cavite. With the latest turn of events, in particular itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish na nasasangkot sa flood control project? Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo eh. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinutulong ng iba, na big fish ang Diskaya. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila and kasama pa siya sa ticket nung huling senatorial election. Anong naging pakaramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Now nadali na naman kasi ng alegasyon ng korupsyon itong si Revilla nang idawit siya ni dating Undersecretary Robert Bernardo, saying na kapalit ng pag-approve ng mga proyekto at pag-sponsor niya ng mga proyekto na ito, may kickback na personally i-deliver umano ni Bernardo sa bahay ni Revilla sa Cavite. Senator Ramon Bong Revilla, sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Kasama pa nga sa mga inakusahan ni Robert Bernardo ay si dating Senate President Escudero at dating Senador Nancy Binay. Na matatandaan na rin na isang state witness itong si Robert Bernardo, which is weird dahil yung mga kasabay niya tulad ng BGC boys na sila Bryce at JP na nagdawit naman kay Jinggoy at Villanueva. Who are these sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko? Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva,
Yusek Robert Bernardo at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ano pa kaya yung mga diskaya na unlike Bernardo and the BGC boys, Are you trying to steal this law? No. I am raising prejudicial question. Ang sinasabi ko, Mr. Chito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit gano'n? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we're still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, then we should not judge. Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito? Will be required. Not necessarily, sir. Not necessarily. Ito kailangan sabihin ko, palagi kasing sinasabi ng mga ibang tao, I am trying to defend the Diskayas. No, I am trying to maintain what the law says and provides. Yes, you may respond. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application. Yun ang ginagawa the process mo, of application, a sir. selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but it is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. No, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is no explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. And if there is agreement as to restitution, Alam mo, yung the same can memorandum be of included. agreement, hindi siya kasamang restitution. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya? Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... yun na nga. Because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? sumailalim sa restitution program as proof na fully cooperating sila sa mga otoridad at wala silang itatago. That they are not the most guilty and at the very least, gusto nilang isole as part of compensation para naman sa, parang konsolasyon na lang yan sa mga tao na magsusoli sila ng milyones na kanilang nanakaw. At yan ang pagtatapos ng News Worthy Recap Weekly Edition for roughly the 3rd or 4th week of January 2026. Mag-suggest more topics and or corrections to balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, follow my links sa socials on Vord Joseph that would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.